Magandang araw, Pilipinas. Nandito ako ngayon kasi mayroon isang viewers ko na nagtatanong sa akin kung kamusta daw yung mga nagpaturok ng COVID at saka yung mga hindi nagpaturok. Ngayon, titingnan natin dito sa ating gagawin at ito naman ay kung maniwala kayo, nasa inyo naman yan. Kasi gusto ko lang makatulong sa mga naturukan sa COVID-19. Ngayon may gagawin ako dito na titingnan natin yung mga nagpaturo kung anong masabi niya. Wala kami. Ha? Ay, may mag-ano ko mamaya. O sige, dahil panoorin muna natin ito. Kasi maraming nag-text sa akin, May, na gusto nila malaman. Kasi hindi nag-alala daw sila sa mga tatay nila, nanay nila, mga kapatid. Yan, panoorin natin dito. Sa mga naturukan. Sa inyo, May, dito sa bahay nyo, ilan ang nagpaturok dito? Wala, sinis na lang. Kailangan niya sa trabaho. Kawawa naman. Okay, ito na. Ay, sige. Ano tayo? Sindihan tayo. Yung pang sindi. Ito yung aking nabasa. Kasi ako gusto ko rin makatulong man sa mga kapatid Palayo. natin nga naturukan. Ang nabasa ko dito ay naku, parang dito magandang nakikita ko. May darating ang taon, May, na sabay-sabay mamatay ang nagtaturok. Milyon ang nakikita ko. Kawawa pala ito. Ang lahat ng naturukan pala, May, pag nag-expire na yung gamot, sila ay malulumpo, mamamatay, hirap maghinga. Milyon pala ang mamamatay sa naturukan. Ako, Diyos ko. Paano na yung mga naturukan dyan? Kaya mabuti na lang yung hindi naturukan, no? Kasi delikado. At saka mayroon pa daw may na virus mas patindi pa sa COVID-19. Grabe ngayon ang mangyari sa ating mundo. Ang nakikita ko dito. At hindi lang sa COVID-19, may parating pa, malapit na. Magkaroon din ng gera. Ibig sabihin, magkaroon daw ng gera. Kaya kailangan lapit tayong handa. Nakahanda na tayo. Kung maaari, mag-stock tayo ng maraming pagkain. At mayroon tayong, pero mas safe daw kung mayroon tayong tunnel. Sa ilalim tayo ng lupa, siguro, mas safety tayo doon. At magtanim tayo ng mga pagkain. Kung sa bundok tayo nakatira, pwede tayo magtanim ng mga kamuting kahoy, mga saging. Pero mas safe daw sa mas safe daw tayo kung doon tayo sa bundok nakatira. Kasi kung malapit daw tayo sa mga syudad, malapit tayo sa mga headquarters, gaya na may mga gaya ng mga military, may mga pangtangke di gera, yung panggera na mga equipment, kasi yung daw ang uunahin sa gera. Kaya medyo delikado pa lang buhay natin ngayon sa sunod na taon. Kailangan pala daw sa bundok tayo manirahan. Kasi medyo safety tayo. Kasi uulan, ibig sabihin missile pala yan, May. Mga nila. Grabing kadami-dami ang natin. Kawawa naman yung ating mundo, ang ating Pilipinas. At saka hindi lang yan ang nakikita ko dito, maraming kaguluhan pa na parating. At sa ating administrasyon, sa mga kabinete naman natin, lumabas din dito na pag hindi nagkakasundo, nako, ibig sabihin magkaroon ng pangalawang IDSA. Alam mo yung pangalawang IDSA, may yung nangyari doon yung idea natin sa Mayos. Mangyayari na pag hindi nagkakasundo. Lalo na daw dadami ang tao na dadalo sa IDSA. Lalo na kung yan ang purpose ay babawasan at saka yung sa PhilHealth kung hindi mapupunduhan. Kasi ang daming tao daw nga naghihirap.
na kailangan talaga magawa natin na matulungan natin yung, kasi siyempre ang tao pag naghihirap yan, sasali talaga yan. Sa AIDS, nangyari. Pero ito mangyari daw yung AIDS sa pag hindi nagkasundo. Kaya ang dalangin natin sa Panginoon, sana naman yung bansa natin nagkakaisa, nagkakasundo na yung mamamayan, lalo na yung mga mataas sa gobyerno. Kasi magulo daw ito, na nakita ako, ibig sabihin, Pinoy kapwa Pinoy maglalabanan. Kaya kung maaari, huwag kayo magpunta sa EDSA, delikado. Madugong labanan ito. Kaya iwasan noon natin na magpunta sa mga rally. Pero ang nakita ko dito, malaking grupo. Ibig sabihin, simbahan. Ang dami kasi kilala. Ang dami yung tao na makisali sa rally. Kaya madugo ito, kaya tayo pakiusap ko sa mga kapatid ko dito sa Pilipinas, kung maaari, iwasan ang pagpunta sa mga rally. Kasi labanan talaga ito nakikita ko. Kung hindi matuloy yung pero ito matutuloy yung nakikita ko kung ma-expect si Vice President dito. Ibig ito na sa inyo naman yan, kung maniwala kayo sa akin o hindi ko naman kayo pinipilit, hindi ko naman kayo tinatakot. Ako naman gusto ko lang makatulong. At saka maraming ngayong mga kalamidad na parating. Bagyo, lindol, mayroon din. Kaya kailangan lagi tayo nakahanda ng number 1, nakaimbak tayo ng mga pagkain sa natin sa bahay. At saka nakikita ko, may lumabas pa ayan mga bilog, ibig sabihin, mga flying saucer ito may. Naku, ang dami pa ng parating. May flying saucer, naku, hindi ito mga drone. Pero kasi malaki eh. Pero ang totoong flying saucer, yan pala ay may 7 kulay siya. Ibig sabihin parang 7 ang kulay, ibig sabihin UFO yan. Ang UFO nga nakikita ko dito, yan tinatawag na tayong na elemento pala ng yan, ng demonyo. Devil pala sila. Ito na ayun ngayon ang di maganda kasi ang mga demonyo nagbabaan na dahil doon sa flying saucer. Ang flying saucer na yan, ang delikado dyan, ingatan talaga natin nga maanuhan tayo ng liwanag niya, parang hinihigop kasi pala tayo niya. Pag hinihigop tayo, dadahin tayo sa taas sila, gawin na tayo. Kasi simple yung memorya natin babaguhin. Na mga yun pala ay mga elemento pala ng demonyo. Naku, ang hirap kalabanin pala yan. Dahil nga kapangyarihan sila. Hindi tayo basta-basta makipag-ano dyan. Pero ang daw talaga dyan, dasal. Manalig tayo sa Panginoon, yun talaga ang paglaban natin. Yan talaga ibig sabihin makipagsalamuha na yung mga flying saucer, mga ibang planeta. Pero yung pala yung mga UFO na yan, hindi pala yan na normal lang, kundi galing pala yan sa demonyo. Tayo kailangan, ingat tayo. Maliligtas lang daw tayo, kailangan dasal. At huwag tayo, pag may nakakita tayo mga nagaliparan yan, huwag tayo kailangan sa loob tayo dyan kung may-ari na yung mga kuweba o tunnel, doon tayo magtago. Kasi marami parating akong nakita ng kababalaghan. At mayroon din ako nakita dito na yan yung tinatawag natin na pagdilim at saka yung pag-ulan ng apoy, dami. Ang daming kalamidad na parating. Pero yan, natin yan. Siyempre ako, ayaw ko rin na mangyari yung kawawa naman yung mga kapatid natin, mga anak natin dahil sa mga nangyari na yan. Pero yan ay talagang nakikita natin dito sa aking ginawa na yan. Pero sa sunod siguro ko kung mayroon kayong itatanong, kung gusto nyong may papapatingin kayo, send nyo lang sa akin. Ayan lang muna ang ko sa mga viewers ko. Magandang araw sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Sana magkaroon kayo na dalangin ko na hindi kayo nakakasakit. Kahit tayo ay may hirap lang, basta walang sakit. At lagi ko tayo magdasal sa Panginoon. Kaya yung mga kapatiran ko, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Kasi yung ating mundo ay maraming darating na mga sakuna at mga kababalaghan. Huwag tayo matakot, basta lagi tayo magdasal. Salamat po sa mga nanonood. In Jesus' name, sana lagi tayong masaya. Lagi tayo magdasal sa Panginoon at gabayan tayo.